Mr. President, meron po tayong batas, itong Republic Act 11650, na kung tawagin po natin ay Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in support of inclusive education. Sang-ayon po sa Section 13 itong batas na ito, Mr. President, ito po ay naglalaman ng program support budget na kung babasahin po natin ay ganito po ang nakasulat dito: to ensure the institutionalization of services for learners with disabilities, a PSB, meaning to say program support budget for learners, shall be included as a line item in the general appropriations of the DepEd. I'd like to find out, Mr. President, dito po sa ating pinag-uusapan o kinukonsider na 2026 budget, particularly on DepEd, meron po bang line item ang PSB, Mr. President? Sang-ayon po sa itinatakda ng batas na ito. I'm gonna look into it, Mr. President. Right now, I'm not aware of that line item in our NEP, Mr. President, but I'm going to look into it, Mr. President. Kasi po, Mr. President, napansin ng representasyon na ito na meron po tayong budget for learning materials for learners with disabilities. Pero wala pong specific line item allocation, halimbawa, doon sa child fine system. Ito po ay napaka-importante, Mr. President, kasi kung wala naman itong child fine system, hindi rin po natin malulocate o ma-identify kung ilan po yung mga mag-aaral natin na merong disabilities sa buong bansa, kung nasa ang eskwela po sila. At hindi rin po natin malalaman kung ilan ang mga naka-enroll sa mga eskwelahan. So mahihirapan po tayo kahit na alam natin na napaka-importanting masuportahan po natin lahat. Ngunit kung hindi naman po natin alam kung sino-sino sila at kung nasaan sila, sapagkat wala nga pong line item na nakalagay sa budget, ito naman po itinatadhana ng batas, mahihirapan po tayo, Mr. President. This representation tried since last week to inquire from the LBRMO kung talaga pong nakapaglagay ang DepEd ng line item ayon po sa itinatadhana ng batas. Ngunit hanggang ngayon po ay mukhang sila'y nahihirapan din na tingnan mula sa DepEd. Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, meron po. Ito pala, DepEd budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP po yun, Mr. President. Kung titignan po ninyo sa HGAB, nawala po yun. Yun po yung hinahanap natin. Ayun, na magic. At ang nakikita po nating malinaw, materialis po for learners for disabilities. Maliwanag po yun. Ngunit kung ang pag-uusapan natin para malocate po natin, nasaan po lahat ang mga mag-aaral po nating may disabilities, wala po tayong magagamit na pantustos dyan sapagkat wala po yung child fine system. Hindi lamang po yun, Mr. President. Sana'y nagkakamali po ako, pero wala rin po yung hiring of specialists for diagnosis and assessment of LWDs and the prescription of appropriate intervention. Sana nagkakamali din po ako, Mr. President, na wala din po yung to defray expenses in the delivery of related services stated in Section 4P. Ito nga po yung sa transportation and various developmental, corrective and other support services for student with disabilities. Mr. President, kung wala po ang line item na ito na napaka-importante,
kahit na po magsama-sama tayong lahat dito, ipahayag natin ang ating interes na tulungan ang ating mga mag-aaral na may disabilities, ngunit may kakulangan po sapagkat na maring kaligtaan po. Napaka-importante po ng line item na ito, Mr. President, kaya ko lamang po sinubukan na maalaman talaga. Sana po ay makita na po natin. Kahit na po tapos na yung individual amendments, Mr. President, siguro po ay ang representasyong ito isusulat sa ating chairman para sa ganon makahanap pa po tayo ng fiscal space. Nakita ko po kasi yung opisina po ng PCO na nagka-doble-doble po yung paglalagay po nila ng gastusin tungkol sa pag-host natin ng ASEAN. Binabalak ko po na meron po akong dinrap na sulat, baka sakaling doon po natin makita. Kung sakasakaling ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi na ilagay na line item sa ating GAA na kinukonsider for 2026, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mr. President, I would like to thank the Senator from Tarlac for raising that issue, and I promise, Mr. President, to my colleagues that after this, I would confer with the Chairman, Committee Chair sa Public Health at saka sa DSWD as well as Finance Committee Chair para pag-usapan ito yung mga budget na karapat-dapat para matugunan itong mga pinag-usapan natin dito. Tulad sinabi nga ni Senator Marcoleta na walang saysay itong pinag-usapan natin paano tayo susuporta dito sa mga magagandang programa natin pamalaan kung nawawala naman daw yung budget at wala naman daw sa NEP, correct me if I'm wrong. So that has to be addressed right away. Thank you for that, for being a keen observant on that matter, the good Senator from Tarlac. Maraming salamat po, Mr. President. Itong isang senador, so okay di man sa Viva Max, sabi nila itong pokpok, mabuti pa yung pokpok, ay nabibigyan, maganda magbigay, di man itong senador na to. Now, here comes ang isang, yung kanyang kapatid, nakakatandang kapatid, na si Montolfo ba yun? Sabi niya, hindi naman di man yun pwedeng mangyari dahil takusa itong si Raffy Tulfo. Sabi ng kanyang nakakatandang kapatid na kung totoo ito, anong mali doon? Kasi ang mali daw doon, kung yung kapatid niyang lalaki na si Raffy Tulfo ay nang lalaki. 'Di ba? Kagaguhang komento ng isang kapatid na ang kanyang kapatid is a public official, isang senador. Now, kung totoo man ito, may asawa siya And it so happen yung kanyang asawa ay isang representative ng ACT-CIS, ng party list dyan sa Kongreso. Itong si Jocelyn Tulfo, ang kanyang asawa, mga boss. Now, ito'y mali at pwede siyang makasuhan ng concubinage. And aside from that, pwede siyang makasuhan sa sa Senado ng ethics, at saka ito, violation of Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, RE 6713. Under sa Section 4 ng Norms of Conduct. Ang sabi doon, public official must maintain an integrity and morally in their private life when it affects public trust. They may lead to an administrative or ethics committee investigation. So pwede siyang ma-complain dito. And aside from that, ang sa kanya mako-complain itong Senate Ethics Committee complaint. Itong si Raffy Tulfo, suki ito sa mga kabitan sa kanyang Raffy Tulfo in Action. Pero ang tanong, yung kanyang programa sa radyo na Raffy Tulfo in Action, suki ng mga kabitan, mga kumpling ng mga kabit, mga nangangaliwa, pero diba? Anong nangyari? Siya pala mismo posible involved sa mga ganito. Siyempre, kung ako'y asawa, si Jocelyn Tulfo, punta ka doon sa Raffy Tulfo in Action, magpatulfo ka rin. Diba? Yun ang gawin mo. Diba? We make this, we're just making this funny. Pero bilang public official, kung totoo ito,
mga boss, if you are using the public funds or pera ng taong bayan, ipinamumudmod at ibibigay mo sa mga tips sa mga babae na kinuha mo na napakaganda at sexy, ay kawalang hiyaan yan. Kasi sabi ng mga netizen sa social media, ang tapang ni Raffy Tulfo sa radyo, pero pagdating sa Senado, duwag na duwag pagdating sa flood control anomalies. Either you agree me or not, pero yun po nakikita natin. He's very silent sa mga ganitong usapin ng pagnanakaw at korupsyon. I don't know. Ganito ba pag nahalal? Tikong bibig sa magkanong dahilanan? Yun ang po'y tanong natin, mga boss.